Hi guys! Good afternoon! And again, meron na naman tayong na-receive na package for today. And, ayun. Gusto ko lang i-share sa inyo this one. Actually, this is my first time to purchase kasi meron akong nakuha noon na free dun sa binili ko na pump. And guess what? Naubusan na ako. Actually, yung nagamit ko na is nasa 70 pieces na. Kasi nga, this has become a habit of mine to store my milk. And it feels fulfilled and accomplished when you have to store your milk in the freezer. And because of that, ang dami ko nang naipon na stash. Kaya naman, nung naubos ko na yung lalagyan, bumili na lang ako. And yung 30 pieces is 60 pesos to 80 pesos. Depende yata sa design niya tsaka sa size. So, yung pinili ko na is 250 kasi nga nakaka-produce na rin ako ng 250 ml sa bawat pump. And ang pump ko ay every 3 hours. And that's parang mga 8 times in a day. Pero hindi naman na as in lagi kasi minsan tinatamad din ako. Minsan naka 6 hours din ako bago nagpa-pump. So, dahil nagiging oversupplier na tayo, kailangan ko mag-ipon, lalo na pag nag-work na ako, kailangan ko ng maraming milk. And this is it! Binili ko 6 pieces. 6 pieces na tig 30 at 250 ml bawat isa. Iba-iba yung design na pinili ko. This one, and ito. So, nakalagay dyan, breast milk storage bag. Yun pala yun. 250 ml, double ziplock. Ayun, naubusan na nga kasi ako nung freebie ng Mamisu. Yung sa Mamisu maganda kasi 250 ml. Yung sa Dr. Isla, 150 ml lang. Halos kulang na kulang sa isang bote ko. Yan. So, ito yung pangatlo. Pang-apat. Pang-lima. Pang-anim. Ayan. So, kompleto na. So, kung gusto nyo rin, kung oversupplier din kayo, kagaya ko, it's better to have this. Why? Kasi nga, sayang yung gatas. Why would I purchase yung milk na formula kung kaya ko namang i-produce? But, remember, yung pag-alaga sa gatas ay hindi rin madali. Kailangan mo kumain ng mga masasabaw na ulam, mga sinigang, ganun. Tapos, iwas sa malamig. Minsan yung, gano'n kadalas ang minsan? Siguro mga thrice a week. Siguro. Tigas ang ulo, kumakain ng malamig. Pero, dapat bawi agad. Halimbawa, kakain ako ng malamig. Tapos, bawi ako, dapat inom na naman ako ng mainit. Ganun. Ang effect kasi ng pagkain ng malamig, usually, 12 hours. Hindi siya agad-agad. Tapos, pagka minasage mo din siya, halimbawa, nag-take effect na hindi ka na nagkaroon ng gatas. Nagkakaroon ka ng gatas, kailan nagkaklag yung mammary glands. So, ang ginagawa ngayon, kailangan mo i-massage, ganun, mahirap din. Tapos yan, sakit. Tapos, maliban sa massage, yun, yung lagay ng, yung sa cup na mainit na coffee. Mainit na coffee? Bakit coffee? Mainit na water. Tapos, yan, nilalagay mo dyan, compress, ganun. Tapos, massage. Ay, simultaneous. After that, wait ka pa ulit ng 6 hours bago siya babalik. So, that is based on my experience. Kaya naman, hanggat maaari, binabawasan ko na yung intake ko ng malamig. Hindi maiwasan kasi syempre gumagawa ko ng ice cream, gumagawa ko ng ice candy. Syempre, kailangan kong tikman. Minsan naman, nagka-crave lang talaga. The tendency is, kailangan kong bawian ng ibang bagay. Ngayon, nakakapag-intake na rin ako ng coffee. Kaya, yun, kagamit ako nakatulog na maayos. Parang 3 hours lang yung tulog ko sa buong magdamag kasi nga, ang lakas na effect ng coffee. Granules pa naman ng Nescafe yung ginamit ko. Then, ayun. So, halimbawa, kumain ako ng ice cream. Mga 2 subo, 2 kutsara lang, ganun. Tapos, maya, syempre hindi pwedeng intake agad ng hot kasi masisira naman yung ngipin ko. So, ang ginagawa ko, mga after 2 hours, inom ka agad ng mainit. Halimbawa, titimpla ko ng Milo, kunwari, bait-baitan na naman. Kunwari, loyal na lang tayo. Balik tayo sa ating pinag-uusapan, which is the breast milk storage bag. Ito, so yung 270 ml ko, so kaya niya punuin ito. At the same time, meron pa ako ipapagatas kay baby kasi 360 ml ang pinakamarami ko. So sa 360 ml,
nasa 150 ang intake niya. So, yung 200, yun yung matitira, yun yung nilalagay ko dito. Alala ako na very slight kasi yung ref namin, ref nila mama pala, hindi sa amin. Puno na ng gatas ni Bibi. yung, yung malalaki pa naman doon, nakatatlo na yung nakalagay doon. Wala akong paglagyan kasi ang liit, sobrang liit nung breast milk storage bag na bigay ng Dr. Isla, 150 ml, and biriin mo punong-puno yung bote na yun. Isang ganun, dalawa kaagad yung magagamit ko doon sa Dr. Isla. Sabi ko, hala, malapit nang maubos na. So, medyo nag-aalala tayo. Pero today, hindi na tayo mag-aalala. Ang isa lang sa mga pagkakamali ko bilang isang oversupplier, hindi ko nalalagyan ng date yung mga ganito. Kaya nagpabili pa ako sa aking Habibi ng permanent marker. Gumamit kasi ako noon ng sign pen. Grabe no. Kaya yung mga experience ko. Gumamit ako ng sign pen. Tapos, bawgid. Nung nung lumamig na, syempre nag-moist. Ay, natanggal na yung date. Hindi ko na alam kung kailan ko yun na-produce. So, siguro mula ngayong araw. Wow, panata! Mula ngayong araw, mangangako ako sa aking sarili na kailangan ko na mag-ipon kasi babalik na ako ng August sa trabaho ko. At kailangan sa loob ng 1 month, makaipon ako ng ganito. Siguro nakakagawa ako ng mga 2 or 3 nito. Sa ngayon, dati kasi isa lang sa bawat araw, tapos hirap-hirap pa ako. Nasustress ako pagka walang extrang gatas si Bibi kasi minsan, yun nga, pag nag-plug ako, ganun, ang hirap ilabas yung gatas. So, nahihirapan din siya magsip-sip, ganun. Ang tagal, tapos nagagalit na siya. So, yun. Ang dami ko na sinabi. Siguro yun lang. Bye!